Mapagpalang araw mula sa Panginoon. Tuloy tayo sa ating pag-aaral. At ngayon ay sasagutin natin ng isang katanungan. Does a Christian still possess the sinful nature? Ang isa bang Kristiyano ay meron pang likas ng pagiging makasalanan? Ang sagot diyan ay mahalaga dahil makatutulong sa ating pamumuhay na matagumpay sa buhay Kristiyano. Matagal nang pinagdidibatihan ang topic na ito. At hanggang ngayon ay meron pa ring pagtatalo. Kaya nais kong makilahok sa diskusyong yan at makatulong sa atin sa biyaya ng Panginoon sa liwanag ng Banal na Espiritu sa paggamit ng Kanyang salita. Yung katagang sinful nature ay nasalin sa flesh at saka carnal. Ang salitang yan, o mga salitang yan ay mula sa salitang sarx na ayon sa pagkagamit sa kasulatan ay may 4 na kahulugan. Una, yung laman ng katawan ng hayop. Ikalawa, yung laman o katawan ng tao. Ikatlo, yung likas ng tao na isang makasalanan. At ikaapat, yung pagnanasa, nasala sa kalooban ng Diyos. Yan ang mga kahulugang binabanggit sa kasulatan. Ang isang kasagutan sa katanungan yan ay oo, meron pang sinful nature ang isang Kristiyano dahil siya ay nagkakasala pa. Pero ang simpleng sinagot ko riyan ay ito. Nang si Eva at si Adan ay magkasala, wala silang sinful nature. At mula dyan, makikita natin na kung ang isang Kristiyano ay wala na ng likas ng pagiging makasalanan, nagkakasala siya hindi dahil sa kanyang kalikasan, kundi dahil sa kanyang kagustuhan. Ang isa pang kasagutan kung bakit sinasabi na mayroong sinful nature ang tao ay yung nasa Aklat ng Roma, chapter 7, verses 15 to 20, na sa biglang salita ay ganito ang sinasabi: yung mabuti na alam ko, hindi ko magawa; yung masama na hindi ko gusto, ang siya kong nagagawa. Ang tawag dyan sa awit ay, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. At dyan ibinase yung paniniwala na ang Kristiyano ay mayroong pang sinful nature. Pero kung titingnan natin sa kabuuan ng konteksto ang talatang yan, makikita natin ang katotohanan na ganito ang sinasabi. Ang epekto ng batas sa isang taong nabubuhay sa kasalanan o sa isang makasalanan. At sa kabuuan, ang sinasabi diyan ay ganito. Ang batas ay ibinigay ng Diyos na nagpapalutang ito ng ating pagiging likas na makasalanan. Nagpapakita rin ito ng ating mga kasalanang ginagawa.
At nagpapakita rin ito ng pagiging alipin ng isang tao sa kasalanan. At nagpapakita rin ito ng bungang kamatayan ng kasalanan. Kaya mula sa kabuuan niyan ay makikita na ang talatang ito ay tumutukoy sa isang tao na makasalanan na humaharap sa batas ng Diyos. Na ipinakikita lamang ang kanyang pagiging makasalanan at ipinakikita rin ang solusyon. Kaya ang sinabi niya sa dakong huli, abang tao ako, sino magpapalaya sa akin sa kasalanan ito? Ang sagot, ang Panginoong Hesukristo. At mula doon ay sinabi nila na ito ay karanasan ng isang Kristiyano na mayroon pang makasalanang pagkatao. Pero hindi yan ang sinasabi ng talatang yun eh. Ayon sa konteksto, hindi yan ang kahulugan. Ang sinasabi lang doon ay ang batas, bukod siya nagpapakita sa iyo ng iyong pagiging makasalanan at ng bunga ng kasalanan, ay nagtuturo sa iyo kung sino ang solusyon. At sa gayon ay makapanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yung tanong na sino, ang sagot ay ang Panginoong Hesukristo. At kung paano nangyayari yun, ay nasa ika-6 na kapitulo na isang taong nananampalataya sa Panginoong Hesus ay napako sa krus na kasama niya at yung kanyang makasalanang pagkatao ay pinatay doon. At siya din ay nalibing ng kasama ng Panginoong Hesukristo at yung kanyang makasalanang pagkatao ay inilibing din. At sa magitan ng pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, siya ay nabuhay na isang bagong nilalang. Ang binuhay na isang bagong nilalang ay hindi ang dating pagkatao, kundi bagong pagkatao ang inilagay ng Diyos o ginawa ng Diyos sa isang Kristiyano. God did not resurrect the sinful nature. No, never. Never He did it. At sa chapter 8, makikita natin ng isang tao na may bagong pagkatao kay Kristo ay binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makalakad siya sa katwiran ng Diyos na siyang diwa ng batas. Yan ang sabi ni Apostol Pablo, in salvation, or as far as salvation is concerned, we are not under the law, but under the grace. But having been saved, we uphold the righteousness of the law. And we can do this simply because we have the new creation and we have the Holy Spirit. Yung mga sinabi ko ay consistent sa 2 Corinthians 5:17. Sinasabi, if any man is in Christ, he is a new creation. All things passed away. Behold, everything has become new, or all things have become new. Ang sinasabi sa talatang iyan ay kung tayo'y na kay Kristo, nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Sa simpleng salita natin ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ang bunga ay naging bagong nilalang, new creation. Yung sinasabi dyan ay kalalagayan, the condition of being a new creation by being one with Christ. Pagkatapos ay sinunod dyan yung old things passed away.
Sa pag-aaral ng syntax ng pangungusap na yan po ay ang tulyar ng ibig sabihin ay wala na talaga. At yung old things na tinutukoy dyan sa konteksto ng new creation ay di yung dating makasalanang pagkatao. Yung makasalanang pagkatao at lahat ng kasama nito ay inalis ng Diyos. Dahil ang sinasabi ay done away with. Meaning, it is non-existent. It is gone forever. And it's in the past tense. Nang ibig sabihin ay period. Tapos na, wala na. Mahirap isipin ng isang Kristiyano na bagong nilalang ay meron pang dating pagkatao. Kaya siya ay kombinasyon ng bago at luma. Ang katulad niya ay yung ilustrasyon ng isang mangaral ng isang Kristiyano daw ay katulad ng isang tao na meron dalawang aso sa kanyang kalooban. Isang itim at isang puti. Tinanong siya kung sino ang nananalo. Ang sabi niya ay kung alin ang kanyang pinapakain. Ang hirap nun. Habang buhay ka na nararamdaman mo na naglalaban ang dati't lumang pagkatao mo sa loob ng pagkatao mo. At sa tuwing pipilitin mong mabuhay ng matuwid o banal sa Panginoon, laging hahadlang at lalaban yung dating pagkatao. Na sa sinasabi ng talata, ay wala, inalis na iyan ng Panginoon. It is non-existent at all. It's done away with. Kaya dapat mabago yung ating pananaw dyan. Hindi pwedeng sabihin bagong nilalang na meron pang luma. Ayan, ang talagang sinasabi dyan, He is entirely a new creation. And the old is perfectly gone, done away with by God. At ang sumunod ay, behold, nang sinasabi, look at it very clearly. See, everything has become new, or all things have become new. Parehong tama yung salin na yan. Ang lahat ay bago sa isang bagong nilalang. Kung inyong nais makita ang detalye ng paliwanag dyan, nandun yan sa inilunsad na the new creation. Na sinasabi doon na ang bagong nilalang ay may bagong kaisipan, may bagong puso, may bagong espiritu, may bagong kaluluwa, isang bagong nilalang na nakatira o nabubuhay sa isang pisikal na katawan na nilinis ng Panginoong Hesukristo. Yon ang bagong nilalang sa Panginoong Hesukristo. E nandun pa rin ang tanong, kung wala na siya ng datihang pagkatao, ay bakit siya nagkakasala? Nandun pa rin ang sagot. Si Eva at si Adan ay nagkasala hindi dahil meron silang sinful nature, kundi dahil ginusto nila. The sin of a Christian committed is not because of his nature, but because of his choice. Kaya hindi natin pwedeng idahilan yung wala akong magawa kasi talo ako ng aking dating pagkatao. Bagong nilalang, may kapangyarihan ng banal na espiritu, wala tayong maidadahilan sa Diyos. Yung pandiwang has become new o have become new, ang sinasabi dyan ay
naging bago, nagiging bago, at ganap na magiging bago sapagkat iyan ay bago. Bago na. Ang pagbabago ay mula sa pagiging bago patungo sa pagiging bago. That new creation is a constant and changing new creation that grows into maturity and the fullness of being a new creation. Ang isa pang talata na nais kong linawin natin sa pag-aaral na ito ay yung nasa 1 Corinthians chapter 3, kung saan sinabi ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay karnal. Ang sinasabi dyan ni Apostol Pablo ay I consider you as carnal. Yung katagang as carnal o carnal ay isang figure of speech. Tayo sa Tagalog. Ang tawag dyan ay simile. Sa paggamit ng as or like. Ang sinasabi niya ng Apostol Pablo ay dahil sila ay nabubuhay sa pagkakahati-hati, katulad sila ng mga taong wala pa sa Panginoong Hesukristo, ng mga makasalanan pa. Yun ang kanyang sinasabi. Pero hindi sinasabi ni Apostol Pablo rito na ang mga mananampalatayang ito ay kombinasyon ng bagong pagkatao at ng dating pagkatao. Inihahalin tulad lamang ni Apostol Pablo ang kanilang ginagawa sa ginagawa ng hindi mananampalataya, or else that will contradict 2 Corinthians 5:17. Paul never contradicted himself. Para mas malinawan natin to, sa simpleng pagpapaliwanag ay ganito. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, yung ginagawa ninyong pagkakahati-hati ay gawain ng mga taong wala pa sa Panginoong Hesukristo, mga taong hindi pa bagong nilalang, at ito ay hindi akma sa inyong pagkatao sa Panginoong Hesukristo. Sa 1 John 2:15-17, ganito ang sinasabi ni Apostol Juan, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the lust of the sinful man, or the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Makikita natin dito sa talata na ang lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life ay hindi nanggaling sa panloob na pagkatao ng isang Kristiyano. Nanggaling ito dito sa sanlibutan. At yung katagang sanlibutan sa kasulatan ay tatlo ang tinutukoy. Ang isa, yung pisikal na nilikha sa aklat ng mga gawa. Ang isa, yung mga tao sa John 3:16. At ang isa, yung sistema ng mundo na nahulog sa kasalanan, the fallen world system that is dominated by the evil one. And we could call this the kingdom of darkness, which is exactly opposite with the kingdom or the rule of God. Magkaibang prinsipyo sa dalawang kaharian yan. Sa kaharian ng kadiliman, ang sinasabi ay gantihan mo ang kaaway mo. Yan ang sinasabi sa kaharian ng Diyos, ibigin mo. Yung sinasabi ditong lust of the flesh, ito yung mga pagnanasa ng isang makasalanang pagkatao. At ang sabi ng kasulatan, huwag ninyong mahalin yan, yung maling pagnanasa. Dahil pag minahal natin yan,
magkakasala tayo. At doon tayo itinuturing na katulad ng isang hindi Kristiyano na sinabi ni Apostol Pablo na ang katulad ninyo ay mga karnal o mga taong hindi pa mananampalataya. Pero hindi rin sinasabi rito sa talatang ito, 1 John 2, na ang Kristiyano ay merong bagong pagkatao. Pwede mong magawa sa iyong bagong pagkatao ang nasala sa kalooban ng Diyos. The lust of the flesh. But it doesn't mean you have the sinful nature. Eh bakit nga nagkakasala ang tao? Isang tanong na maaaring hindi natin sasagutin dito. Ang sabi sa James 1:13 hanggang 15, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Maaaring sabihin niyo sa akin, see, his own evil desire. Eh ang sinasabi dyan ay nag-aalok ang kaaway sa iyong sarili at pag ninasa mo, nagiging masamang nasa mo yon. So that evil desire becomes yours and you sin. Para maintindihan natin yung malinaw na nagaganap sa tao, lalo na sa Kristiyano, tungkol dyan sa pagkakasala o pagkatokso sa kanya, pagkakasala. Magandang tingnan natin yung tala ng Genesis kung saan si Eva at si Adan ay nahulog sa pagkakasala. Ang sabi doon sa Genesis 3, nakita o ipinakita ng demonyo yung forbidden fruit sa kanila. Kaya ang unang apila ay sa mata. At nakumbinsi sila na sila nga ay magiging katulad ng Diyos na nalalaman ang mabuti at masama. At nung sila ay makumbinsi, ninasa nila yon sa kanilang puso. At doon na lumabas ang aksyon. Ganoon nabubuo ang kasalanan sa puso ng tao. At yan ay may kinalaman dito sa pinag-uusapan natin sa James. Sa ating pagiging bagong nilalang, sa ating paglaglag sa kasalanan, yun ang nagaganap. The eyes, the mind, and the desire. Pag tinanggap natin, dinasa natin, tinanggap natin, yun na ang kasalanan. At aaksyonan natin yan. Kaya ang kasalanan nagsisimula sa puso kasalanan ng tao. Yung kanyang gawa, bunga na lang nasa kanyang puso. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung bagong nilalang ay hindi nagkakasala. Ang marami kasing kaisipan ay sapagkat ikaw ay new creation, a sinless creation in Christ, hindi ka na magkakasala. Mangyayari lang yan kung naabot na natin yung sinless perfection na magaganap sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Bibigyan tayo ng katawang walang kapuluhan at hindi na tayo magkakasala. Kay Kristo, tayo ay tinatawag ng isang mangaral na meron tayong perfect sinlessness. In Christ also, we will have that sinless perfection. Nangyari yung perfect sinlessness nung tanggapin si Kristo. Mangyayari yung sinless perfection pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sa pagitan ng dalawang ito, yon yung perfecting our sinlessness in Christ. Ang pagsasababuhay ng ating pagiging isang perpektong o banal na tao o malinis na tao bagong nilalang sa Panginoong Hesukristo. Iyan ang
sinasabi ng kasulatan nung sabihin ng Panginoong Hesus, be perfect, even as your Father in heaven is perfect. At yan din ang sinasabi sa 1 Peter, be holy for I am holy. Ang sinasabi diyan, live in and live out the holiness that you are in Him. Ipamuhay mo yung pagiging banal mo sa Panginoong Hesukristo, perfecting our sinlessness. At syempre, diyan tayo nagkakamali. Kaya nga ang Panginoong Diyos ay patuloy na nagbibigay ng kapatawaran. 1 John 1:9. Ano yung katagang weakness? Ang weakness ng isang tao ay pwedeng magdulot sa kanya sa pagkakasala o pwedeng magdulot sa kanya na hindi magkasala kung siya ay ganap na magdidepende sa Diyos. Kinilala ni Apostol Pablo ang kanyang kahinaan bilang tao, pero kinilala din niya ang biyaya ng Diyos sa kanyang kahinaan. Yan sabi niya sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Kung titingnan natin to, maintindihan natin na hindi pwedeng mabuhay ang tao na hindi siya nakakonekta sa Diyos. Mahina siya sa kanyang sarili lamang kung wala ang Diyos. Pero sa magitan ng Diyos, sa kanyang biyaya, nagiging malakas tayo. God's intention for that weakness is to make us completely yielded and trusted, dependent, and obedient to God. At siya yung naghahatid sa atin sa tinatawag nating intimacy with God. Dahil kung kaya natin ang ating sarili, kaya nating pagtagumpayan ang tukso at kasalanan sa sarili natin, hindi tayo magdidepende sa Diyos. Pero mahina tayo. Kailangan natin lagi siya. Yan ang nagdadala sa atin sa pagbabalik sa original na disenyo ng Diyos sa atin. Yung tayo'y mabuhay na laging kasama ang Panginoon Jesus. At the end, let me say that for a Christian, living in sin is not a matter of the sinful nature. It is a matter